Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ate kong kumakain ng laman. Uy, ano kayong pinagkakagulo ng mga tao dun? Baka meron na namang natagpo ang patay. Tara, lapitan natin. Oh, teka Peter. Hindi na naituloy pa ni Chester ang naisabihin sa kaibigan. Naiiling na lang na sumunod siya rito. Nakipagsiksikan pa sila sa maraming tao. Pagdating nila sa harap, nakatakip na ng kumot ang isang katawan. Ayon sa naririnig nilang bulungan, hindi taga roon ang natagpo ang katawan ng lalaki. Ang pagkamatay nito ay katulad din ng mga naunang biktima. Tara na Peter, baka hinihintay na ako ng ate ko eh. Ay naku naman to, sige na nga. Habang nasa daan, pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa natagpo ang bangkay. Iisa lang siguro yung nasa likod ng mga patayan dito, no? At tagasan kaya yung lalaking yun? Malamang dayo lang dito sa lugar natin yun. O baka dito lang itinapon ng katawan. Walang nakakakilala eh. Ay nako, delikado na talaga panahon ngayon. Kaya si nanay lagi na akong pinagigpitan na lumabas ng bahay lalo't sa gabi. Tama lang naman para din yun sa kaligtasan mo. Sa bagay. O paano, dito na ako sa bahay namin. Kita na lang ulit tayo mamaya O sige, mamaya na lang. Nagpatuloy naman si Chester sa paglalakad. Malapit na kasi sa may kakahuyan ng kanilang bahay. Mas pinili dong magpatayo ng bahay ang kanyang ate. Nagtataka pa rin siya hanggang ngayon kung bakit mas ginusto ng kapatid na lumayo sa karamihan. May 1 taon na rin ang nakakalipas simula nang bumalik ang kanyang ate mula sa probinsya ng naging asawa nito. Hindi daw sila nagkasundo ng asawa at laging nag-aaway. Kaya minabuti nitong umuwi na lang sa kanila. Nang maibenta ang kanilang lupa sa may bukana ng baryo na yon, pinili ng kapatid na manirahan sa bahaging yun ng baryo. Hindi naman yun tinutulan ng kanyang mga magulang. Malayo pa lang, tanaw na niya ang kanyang kapatid na nag-aabang sa kanyang pagdating. Pasensya na ate kung natagalan ako Ang dami kasing tao sa palengke. Alam mo naman, pag-araw ng palengke dito sa atin. Okay lang yon. Naisip ko nga rin yun kaya ka natagalan. Alam mo ba ate, nung pauwi na kami ni Peter, mayroon na namang natagpo ang bangkay dun sa malapit sa may bakanteng lote. Mukhang napapadalas na yung patayan dito O kaya sa ibang lugar pinapatay yung biktima tapos dito lang sa atin tinatapon. Nakita mo ba yung itsura ng bangkay? Hindi Nang makalapit kasi kami, may takip ng kumot yung bangkay. Basta mag-iingat ka lang Iwasan mo na yung maglalabas ng gabi. Oo te, madalang na nga ako makalabas sa gabi. Si Peter lang naman ang kasama ko lagi. Pinagbabawalan na rin siyang maglalabas ng gabi. Tama naman, para din yun sa kaibigan mo no? Ate, maiba ako. Ano nga pala yung lulutuin mo ngayon? Ba't ang dami mong biniling karne? Parang may handaan tayo Ha? Ulam natin para sa 1 linggo. Hindi kaya yung masira? Wala naman tayong ref para paglagyan. Huwag ka na mag-alala pa kung anong gagawin ko sa mga karne. Ako nang bahala rito. Mabuti pa tulungan mo na lang si tatay sa ibang gawain, O sige. Napipilitan na lang na sang-ayon ni Chester sa kapatid. Matagal na rin siyang nagtataka na tuwing araw ng palengke sa kanilang lugar, maraming pinabibili ang kanyang ate ng mga sariwang karne. Samantala, sa pagkakatanda niya noon, bago pa ito sumama sa asawa pauwi ng probinsya, hindi mahilig kumain ng karne ang kanyang kapatid. Isa pa, sa napapansin niya ang pagiging maputla nito na tila ba may sakit. Kinahapunan, pinuntahan siya ni Peter sa kanilang bahay. Niyaya niya to malayo sa kanilang bahay para hindi marinig ng kanyang ate ang pag-uusap nila. May palagi akong may sakit si Ate Carmela. Ha?
Bakit mo naman nasabi yan? Tuwing nakikita ko naman siya mukha naman siyang malusog. Basta, simula na umuwi si ate galing probinsya nung napangasawa niya, parang may nag-iba na sa kanya eh. Mabuti pa, tara na lang kina Aling Guyab. Maglaro na lang tayo sa computer shop nila. Kesa kung ano-ano napapansin mo. Hapon eh. Dapat kanina ka pa nag-alok. Maaga pa naman, halika na. Paano kung gabihin tayo? Hindi naman tayo magpapagabi. Huwag mong sabihing natatakot kang abutin ng gabi sa daan. Kung sabihin ko sa yung oo, hindi naman nga tayo magpapagabi. 1 oras lang tayo dun. Sige na nga. Tagal na rin nating hindi nakakapag-computer eh. Dala na rin siguro ng pagkain sa bahay kaya si ate ang napapansin ko lagi. Yes! O ano, tara na! Lumakad na nga ang dalawa. Kay Aling Guyab lang kasi merong internet shop sa lugar nila. May kalayuan din ito kaya simula ng pagbawalan silang umalis ng gabi, hindi na ulit sila nakakapunta ron. Dahil nawili sa kakalaro, hindi na namalaya ng dalawa na gabi na pala. Nang mapagtanto nilang madilim na sa labas, nagmamadali na silang lumabas ng internet shop at halos takbuhin na nila ang pag-uwi. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Huwag ka na magreklamo. Bilisan na lang natin. Bilis! Sa sinabing yun ni Peter, lalo pang binilisan ni Chester ang mga hakbang. Kulang na lang ay hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa. Napansin niya kahit maaga pa, wala ng tao sa daan at sarado na rin ang bahay na kanilang nadaraanan. Lalo tuloy tumindi ang kabang kanina pa niya nararamdaman. Nagmabagal lang sila nang malapit na sila sa bahay ni Peter. Nang nasa tapat na sila ng bakuran ng mga ito, kinausap siya ng kaibigan. Ayos ka lang ba na mag-isang uuwi? Oo naman no, malapit na rin ang sa amin eh. Huling bahay na to sa amin eh. Kapag binangyari, hindi ka makakaingin ng tulong. Walang mangyayari sa akin no. Sige na, pumasok na sa bahay nyo. Pero, ano kaya, dito ka nalang matulog, bukas ka nalang umuwi sa inyo. Naku, hindi pwede. Tsak hinihintay na ako sa amin. O sige na, aalis na ako. Sigurado ka ha? Oo sabi. Nasundan na lang ni Peter ng nag-alalang tingin ang paghakbang paalis ng kaibigan. Hanggang natatanaw niya to, hindi siya umaalis sa kinatatayuan. Si Chester naman, pasipol-sipol pa habang naglalakad pa uwi. Pilit din niyang pinapagaan ng dibdib dahil sa kaba. Konti na lang. Malapit na to sa amin. Tsak lagot ako nito eh. Bakit kasi ginabi kami ni Peter? Naibsan lang ang kaba niya nang matanaw ang malaking punong mangga sa tabing daan. Kapag nakalampas na siya sa punong yon, tanaw na niya ang bahay nila. Bago pa siya makarating ng puno ng mangga, nakarinig siya ng mga kaluskos. Ano yun? Baka pusa o asong galalang. Kalma ka lang, Chester. Ang naririnig na kaluskos ay lalong lumalakas. Para na rin siyang itinulo sa kanyang kinatatayuan. Nanggagaling ang mga kaluskos sa likod ng mataas na damo sa tabing daan. Dala ng kuryosidad, humakbang siya palapit doon at saka dahan-dahang hinawi ang mga nagtataasang damo. Halos mapugto ang kanyang paghinga sa nasaksihang eksena. Hindi na rin niya napigilan ng malakas na singhap na nagpalingon sa nilalang habang abala ito sa pagngasab sa wala ng buhay na katawan ng isang tao. Sa tulong ng maliwanag na buwan, aninag niya ang mukha nito. Nanlilisik pa ang mapupulang mga mata nito habang inaagusan ng bibig ng dugo. Napatras si Chester habang nanginginig sa takot. Nang makarinig ng mga kaluskos, kumaripas na siya ng takbo pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa kanila, tutup niya ang sariling dibdib. Nagtataka namang nilapitan siya ng kanyang ama na si Puldo at tinanong ang nangyari sa kanya.
May halimaw doon. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Nagkatinginan naman ang mag-asawa bago siya pinapasok ng kanyang ina sa kanyang silid na siyang ipinagtataka naman niya. Parang may mali sa ginawa nila inay at itay ah. Hindi yata sila naniniwala sa akin. Yung halimaw parang pamilyar sa akin eh. Hindi kaya tao din yun? Tama, isang aswang yung nakita ko. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Chester. Bawat kaluskos kasing naririnig niya, pakiwari din niya may mga matang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, hindi niya naabutan ng mga magulang. Sabi ng kapatid, maaga daw umalis sa mga ito para puntahan ng kaibigan. Nung una, nag-alangan pa siya kung sasabihin sa kapatid ang nasaksihan. Sa huli ay kinuwento na rin niya. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka hayop lang yung nakita mo. Sigurado ko, te. Aswang yung nakita ko. Di sana may nakita ka na naman na bangkay. Malay mo, hindi pa nila natatagpuan yung katawan. Kahit ano man ang mangyari ha, huwag ka nang lalabas ng bahay sa gabi. Bago pa makasagot si Chester, tumalikod na ang kanyang ate. Nagtataka na sinundan niya to ng tingin. Parang namumutla na naman kasi ang kapatid. Isang oras makalipas, dumating naman si Peter. Nag-aalala ako sa iyo kagabi kaya pinunta na kita rito. Akala mo siguro kasama na ako sa mga nabiktima, no? Matagal munang tumitig si Peter sa kanya bago sumagot. Oo, lalo kasi ikaw yung natagpuan na bangkay na itinapon sa daan eh. May natagpuan na naman nakatawan ng tao? Oo, katawan ng isang lalaki. Kala ko nga ikaw eh. Napaisip naman ng malalim si Chester. Biglang pumasok sa isipan ang nasaksihan kagabi. Alam ba kagabi? Pinakita ko eh. Parang alam ko na kung sino yung pumapatay. Talaga? Sino? Nakilala mo ba? Hindi ko siya nakilala. Pero isa siyang aswang. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Aswang ang bumibiktima sa lahat ng mga nakikitang bangkay dito sa lugar natin. Kaya pala hanggang ngayon eh, hirap pa rin matukoy kung sino yung salarin. Aswang pala yung pumapatay. Pero sino kaya siya? Yun ang hindi ko alam. Pero parang babae siya eh. Ewan ko pakiramdam ko lang. Kailangan natin balaan yung mga tao. Ha? Paano kung di sila maniwala? Wala tayong katibayan, no? Baka isipin pa nila gumagawa tayo ng kwento. Baka sabihin pa nila, interesado lang tayo sa pabuyang ibibigay ni Kapitan sa taong makakapagturo sa kriminal. Ay, oo nga no. Mabuti pa siguro ilihim na muna natin to. Kung dito mo lang nakita yung aswang, malamang taga rito lang siya. Maaring nakakasalamuha pa nga natin eh. Pilitin mo kayang alalahanin yung itsura. Baka may maalala kang palatandaan ng pagkakakilanlan ng aswang. Sobrang takot ko Gusto ko nang kalimutan yung nasaksihan ko tapos ikaw naman gusto mong alalahanin ko pa. Sayang naman kasi yung pabuyang ibibigay Aba, malaki-laki rin yun no? Mukha ka talagang pera. Kailangan ko nga kasi. May sakit si nanay, alam mo naman yun Kailangan ng malaking pera. Bakit? Ano ba sakit ng nanay mo? Cancer sa matres. Kailangan daw ikimo. Sabi, mahal daw yun Tapos, kailangan sa city pa namin dalhin. Doon na lang kasi kompleto yung mga gamit para sa ganong sakit Ako, sorry pare Di ko alam Hindi mo naman kasi nababanggit sa akin. Alam ko naman din kasing mayroon kang sariling problema. Ayaw ko nang dumagdag pa. Uy, ano ka ba? Magkaibigan tayo no? Siyempre, kung anong problema mo, problema ko na rin. Alam ko naman yun. Salamat. Ay, nako sige. Kahit mahirap balikan yung nangyari sa akin kagabi, babalikan ko. Baka may mahanap tayong palatandaan kung sino yung aswang na yun. Talaga?
Gagawin mo yon? Oo naman. Basta para sa'yo at sa nanay mo. Huli ka na. Punta natin kung saan ko nakita yung aswang. Nang makaalis ang dalawa, saka naman lumabas sa pinagtataguan na to si Carmela. Lahat ng pinag-usapan ng dalawa ay narinig niya lahat. Pagkarating sa sinasabing lugar ni Chester, hinawi niya ang mga nagtataasang damo. Ang bahaging kung saan niya nakita. Nakadapa ang damo at may mga patak ng natuyong dugo. Dito ko siya nakita habang nilalapa yung katawan ng tao. Siguro, doon lang niya tinapon yung katawan para iligaw yung mga tao. Malamang. Nakilala ba yung bangkay? Hindi. Sabi baka taga ibang barangay. Di ba sabi mo parang babae yung aswang? May clue na tayo. Hindi ako sigurado kung talagang babae. Nasabi ko lang yun kasi mahaba yung buhok eh. Tsaka madilim nun eh. Idagdag mo pang takot na takot ako. Ikaw kaya makakita ng aswang no? Ewan ko lang kung di magdilim yung paningin mo at mawalan ka ng malay. At least may ideya na tayo kung ano yung pumapatay. Patapos bisitahin ang lugar, nagpaalam na rin si Peter na uuwi ng kanilang bahay. Umuwi na rin si Chester. Pagdating sa kanila, hindi niya nadatna ng kapatid. Pumunta na lang siya ng kanilang kusina para sana magluto na kanilang kakainin. Habang nagpapabaga ng mga kahoy, napansin niya ang malaking kaldero sa isang tabi. Pinalilibutan yun ng mga bangaw. May mabawang amoy din na nanggagaling rito. Palibasa kasi bihira siya gumawi sa kusina kaya nun lang niya napansin ang malaking kaldero na yon. Iniwan niya sandali ang ginagawa at lumapit doon. Binugaw rin niya ang mga bangaw, ngunit muli rin yung lumapit. Lalo na nang tanggalin niya ang takip ng kaldero. Agad siyang napatakip ng ilong sa masangsang at nabubulok na amoy na nalanghap. Muli rin niyang ibinalik ang takip. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura. Naalala niya na yun ang ipinabili ng kanyang ate ng mga ulam. Hindi rin pala nito naluto. Sayang naman mga to. Ang mahal pa naman. Nang dumating ang kapatid, inusisan niya kaagad ng kanyang ate. Yun ba? Pwede pa naman yung lutuin. Pasensya na, nakalimutan ko ni. Itinapon ko na. Puro uod na eh. Baka sumakit lang tiyan natin dun. Ha? Bakit mo tinapon? Sayang yun. Kung ayaw mo kainin, ako na lang ang kakain. Ate, hindi ba narinig yung sinabi ko? May mga uod na. Hindi naman nakahuma si Carmela sa sinabi ng nakababatang kapatid. Bibili na lang ulit ako sa araw ng palengke. Pero sana luto mo na kaagad para hindi masira. Sayang ang mahal pa naman ng bili ko. Tumangulang ang kanyang ate bago ito tumalikod. Unang gabi na silang magkapatid lang ang nasa bahay. Nagising si Chester dahil sa tawag ng kalikasan. Pupungas-pungas pa siyang bumangon at lumabas ng kanilang bahay. Nasa likod kasi ang kanilang banyo, malapit sa may poso. Nangaligkig pa ang binata nang maramdaman ang lamig sa kanyang balat. Nang makatapos, papasok na sana ulit si Chester sa kanilang bahay nang marinig ang mga kalusko sa may bandang likuran ng kanilang bahay. Madawag na ang bahaging yon dahil hindi na sakop ng kanilang lupa. Saka simula nang dumating ang kanyang ate, hindi na yon nahawanan ng kanilang tatay. Pinagbawalan na rin silang magtungo doon. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan ang ginawa niyang paglapit doon. Hinawi ang mga damo at halaman na may mga tinik. Mula sa kanyang kinatatayuan, kita naman ang isang nilalang na nakatalikod. Mahaba ang buhok nito, nakayukuyon at may nilalapa na naman. Sa pagkakataong yun, isang kambing ang nilalapa nito. Dahan-dahan ang ginawa niyang pag-atras para hindi makagawa ng ingay. Pagdating sa kanyang silid, doon lang niya pinakawalan ang pinipigilang paghinga. Sigurado ako na siya yung aswang na nakita ko nun. Pero bakit lagi siyang nandito sa malapit sa amin? Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Chester. Pinuntahan niya ang kaibigan at sinabi ang nasaksiyang kagabi. Pansin ko lang
Bakit palagi malapit sa bahay niyo yung aswang? Yun nga din ang pinagtataka ko eh. Hindi kaya nasa kakahuyan yung bahay ng aswang na yun? Pwede rin. May nakaalap nga pala akong impormasyon tungkol sa mga aswang. Para daw hindi sila mahalataan na aswang, nakikisalamuha din ng mga yan sa mga tao at madalas sa gabi lang lumalabas para mangalap ng pagkain nila. Kung ganun, sa gabi tayo mag-abang para malaman natin kung sino talaga siya. Mamayang gabi na ba natin babantayan yung aswang? Oo, para malaman na natin kung sino ba talaga yung aswang na nambibiktima. Baka hindi kita masamahan ngayon eh. Nasa ospital kasi si nanay. Ako ang nakatokang magbantay sa kanya ngayong gabi para makapahinga naman si tatay sa pagbabantay. Baka naman pwede, bukas na lang ng gabi tayo lumakad. Sige, bukas na lang ng gabi. Umuwi na rin kagad si Chester. Pagdating sa kanilang bahay, wala na naman ang kanyang ate. Napasulyap siya sa silid nito na bahagyang nakawang ang pintong yari sa kawayan. Lumapit siya roon at tinawag ang pangalan nito. Nang walang sumasagot, pumasok na siya. Sumalubong sa kanya ang kakaibang amoy. Inilibot pa niya ang paningin sa paligid. Maliban sa maliit na higaan at kabinet, wala nang ibang gamit na naroon. Akmang lalabas na siya ng silid nang may mahagip siya sa ilalim ng higaan. Lumapit siya roon at hinilang isang maliit na kahon na kasing laki ng kahon ng sapatos. Nang buksan niya yon, tumambad sa kanya ang isang maliit na bote ng langis at itim na bato. Ha? Ano to? Para saan kaya yung langis na to? Binuksan niya yon at saka inamoy. Nakakasulasok ang amoy nito. Nabitiwan pa niya ang bote na naging dahilan para matapon ang laman nun. Dahil sa takot, ibinalik na lang niya ang bote sa kahon at ibinalik sa ilalim ng higaan. Saktong nasa labas na siya ng silid nito nang makitang paparating na ang kapatid. Oh, saan ka galing ate? Diyan lang, naglakad-lakad lang ako. Gutom ka na ba? Teka, magluluto lang ako. Nang umakbang si Carmela sa kusina, sumunod naman ang binatilyo. Nais kasi niyang makipagkwentuhan sa kapatid. Naupo siya habang pinapanood ang ginagawa ng kapatid. Ate, bakit nga pala iniwan mo yung asawa mo? Di ba sinabi ko na marami kaming hindi pinagkakasunduan? Ano naman ang mga hindi niyo napagkakasunduan? Katulad ng gusto niyang maging katulad nila ako. Ayaw ko naman. Anong katulad nila? Ang ibig kong sabihin, yung bang sa paniniwala. Paano ko ba sasabihin? Gusto ba nilang baguhin ang paniniwala mo? Parang magpapalit ka ng relihiyon? Oo. Yun nga. Pinipilit ako ayaw ko nga. Hindi ka man lang sinundan dito ng asawa mo. Siguro hindi ka talaga niya minahal. Pero buti na lang, hindi kayo nagkaanak. Okay na rin na hindi kami nagtagal. Si nanay kaya kailan ang balik? Sabi kasi baka matagalan sila eh. Ano ba kasi yung inaasikaso nila? Ewan, hindi ko rin alam. Basta, maghintay na lang tayo. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Chester habang patuloy sa panonood sa pagluluto ng kapatid. Nang nagpiprito na ang kapatid ng isda, naalala bigla ni Chester na kumuha ng kalamansi para gawing sausawan kasama ng toyo. Ayoko ng kalamansi. Huwag ka na kumuha. Ha? Bakit? Di ba paborito mo ring sausawan yun? Basta, ayoko yun. Kung gusto mo ng ganon na sausawan, ikaw na lang. Basta huwag kang sasabay sa akin sa pagkain. Mataman na lang na napatitig si Chester sa kapatid. Hindi makapaniwala sa mga sinambit nito. Sige, hindi na ako kukuha ng kalamansi. Tayo na nga lang dalawang nandito sa bahay, hindi pa tayo magsasabay kumain. Hanggang kinagabihan, iniisip pa rin ni Chester ang mga pagbabago sa kapatid simula nang bumalik ito sa kanila. Kahit malalim na ang gabi, hindi pa rin dalawin ng antok ang binata. Habang nakatingin sa bumungong pawid ng kanilang bahay ay nakarinig na naman siya ng mga kaluskos. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib.
Sa kabila na matinding kaba ng dibdib, pinili pa rin niyang bumangon at lumabas. Paglabas niya ng bahay, napasulyap siya sa maliwanag at bilog na buwan. Sana wala lang yun. Makailang ulit pang huminga ng malalim si Chester bago hinanap kung saan nagmumula ang narinig na kaluskos. Parang sa likod lang ng kusina nang gagaling yung kaluskos eh. Tinugpanan niya ang daan patungo roon. Dahil maliwanag naman, hindi na siya nangapapa sa dinaraanan. Habang palapit, may naaamoy siyang pamilyar na amoy. Nang marating niya ang likod kung saan naroon ang poso, tumambad sa kanya ang isang katawan. Tingin niya buhay pa yun dahil gumagalaw pa. Akmang lalapitan na sana niya nang biglang lumitaw ang kanyang kapatid. Buti na lang ay agad siyang nakapagkubli. Ang dating maamong mukha ay naging mabalasik ang anyo. Nangingitim ang paligid ng mga mata. Kumulubot din ang mukha nito. Lumapit ito sa taong nakahandusay. Paulit-ulit nitong hinalukay ng matutulis na kuko ang tiyan. Hanggang mabutas yun at lumabas sa mga laman loob. Parang hayok na isinubo nito ang mga yon. Napaatras si Chester sa matinding takot at kulat sa natuklasan. Parang babaliktad na rin ang kanyang sikmura. Sa kanyang pag-atras, naapakan niya ang lata. Gumawa yun ng ingay. Nang sulyapan niya ang kapatid, natigilan ito sa ginagawa at biglang sumulyap sa gawin niya. Bago pa makagawa ng hakbang si Chester, nasa harapan na niya ang kapatid. Tumutulo pa ang sariwang dugo nito sa bibig. Ate, wag! Mawa ka! Ako to! Ang kapatid mo! Turan ni Chester sa pag-akalang hindi siya nakikilala ng kapatid. Patuloy rin siya sa pag-atras habang humakbang naman palapit sa kanya si Carmela. Ate, mawa ka sa akin! Hindi kita sasaktan. Hindi ko yun magagawa sa iyo, no? Nagulat pa si Chester na magsalita ang kapatid sa malagom na boses. Sa nalaman kahit papaano'y nabawasan ng takot niya rito. Bigla ring napahagulgol si Carmela pagkatapos. Bigla namang nag-alala rito ang binata. Akmang hahawakan niya to nang pumiksi naman si Carmela. Wag mo akong hawakan. Iwan mo muna ako. Pumasok ko muna sa loob ng bahay at ikandado mo ang pinto. Hindi ka ligtas hanggat isa pa akong aswang. Natataranta naman si Chester na sumunod rito. Agad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Inilak ang pinto gaya ng utos ng kapatid. Sa likod ng dahon ng pinto, matindi pa rin ang pagbabataas ng dibdib ni Chester. Tagaktak rin ang pawis sa kanyang noo na parabang tumakbo siya ng napakalayo. Pumasok lang ang binata sa kanyang silid pero hindi siya natulog. Hinintay niyang mag-umaga para makausap ng masinsinan ng kapatid. Paglabas niya, naroon na ang kapatid sa munting sala nila. Waring hinihintay talaga siya. Maupo ka dito sa tapat ko, Chester. Tumalima naman si Chester sa kapatid. Umupo siya sa katapat nitong upuan. Nagtaka rin siya kung paano to nakapasok sa loob ng kanilang bahay samantalang inilak niya ang pinto at maging mga bintana. Nanatili lang siyang nakatitig rito habang hinihintay ang anumang sasabihin nito. Maintindihan ko kung magagalit ka sa akin at pandidirihan mo ko. Hindi ko naman ginusto ang lahat ng ito eh. Hindi ko ginusto na maging halimaw na pumapatay ng mga inosenteng tao. Pero paano ka naging ganyan, ate? Ang asawa ko, dahil sila ng aswang. Dinala niya ako sa probinsya nila para hawaan ang pagkaswang. Huli na malaman ko na isa na rin akong katulad nila. Nung bumalik ako rito, hindi ko mapigilan ng sarili ko na matakam sa hilaw na karne. Hanggang sa laman na ng tao ang inaasam kong matikman. Alam ba nila itay at inay ang kalagayan mo? Oo, alam nila. Umalis sila para maganap ng lunas sa pagiging aswang ko. Hindi ko ginusto to.
Gusto ko ulit maging normal. Kaya ba gusto mo na tumira malayo sa mga tao? Oo, natatakot din kasi ako na baka may makaalam ng lihim ko. Natatakot ako kung pati kayo madamay sa galit ng mga tao. Alam ko, tingin nila sa mga aswang ay salot. Naubuso na nang sasabihin si Chester sa kapatid. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit para maramdaman ito na hindi siya nandidiri rito at mahal niya ito. Hinayaan na lang niyang umiyak ng umiyak ang kapatid sa kanyang balikat. 2 araw nang hindi lumalabas ng bahay si Chester. Araw-gabi niyang binabantayan ng kapatid para hindi na ito makapambiktima. Pati alagang mga manok at kambing ay isinakripisyo na niya para hindi na makapambiktima ang kapatid. Pasensya ka na. Pati tuloy ang mga alaga mo ay isinakripisyo mo na lang para sa akin. Wala yun, te. Papapalitan naman ng mga alaga ko eh. Basta ate, pakiusap ko lang na pigilan mo yung sarili mo para hindi na makapambiktima ng mga tao. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Kaya lang ang hirap pigilan. Para bang may boses ako naririnig na inuutusan ako na gumawa ng karumal-dumal. Awang-awa si Chester sa kapatid. Alam naman niya hindi likas na masama ang kapatid. Kasalanan ng naging asawa nito kung bakit ito naging aswang. Nang araw ding yon, dumating na rin ang kanilang mga magulang. Naging malabo na ang pag-asang inaasam-asam nilang lahat nang sabihin ng kanyang tatay na wala ng lunas ang pagkaaswang ng kapatid dahil nakakain ito ng karne ng tao. Hindi! Ayoko maging aswang! Hindi ako halimaw! Ayoko! Mabuti pa, patayin niyo na lang ako! Huwag ka magsalita ng ganyan, ate. May pag-asa pa. Makakahanap din tayo ng solusyon. Hindi mo ba narinig? Wala nang lunas sa pag-aswang ko! Habang buhay ko na akong ganito! Awang-awa ang mag-asawa sa kalagayan ng kanilang panganay na anak. Minabuti rin nila na wag nang sabihin pa ang naging payo sa kanila ng manggagamot na kanilang nilapitan. Ang solusyon daw para hindi na makaperwisyo ang kanilang anak ay ang paslangin nga ito. Hindi nila inaasahan na tatakbo si Carmela palabas ng kanilang bahay. Nakita nilang nagtungo ito sa kakahuyan. Ako na pong balang sumunod kay ate. Sige, mag-iingat ka. Kailangan mo maiuwi ang ate mo bago dumilim. Tumango naman si Chester bago tinakbo ang daan kung saan nagtungo ang kanyang kapatid. Nasa kalagitnaan na siya ng kakahuyan, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang kapatid. Sana kaya tumakbo yun. Hindi kaya nakauwi na siya? Ate! Ate Carmela! Nasaan ka? Umuwi na tayo! Paulit-ulit ang ginagawang pagtawag ni Chester sa kapatid, ngunit walang tugon mula rito. Nabubulabog na rin niya ang mga panggabing ibon at insekto. Anong gagawin ko? Malapit nang gumabi. Hanggang tuluyan ng kumalat ang dilim. Hindi pa rin natatagpuan ni Chester ang kapatid. Wala siyang nagawa kundi umuwi na lang ng bahay. Pagdating sa kanila, nagtaka ang binata dahil walang kailaw-ilaw ang buong bahay. Nilukuban na matinding kaba ang binata habang papalapit. Nasa bukana na siya nang makita ang nakahundusay na katawan ng ina. Inay! Inay! Anong nangyari? Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita niyang may hiwa sa may bandang leeg ang kanyang ina. Halos sumiwalay na rin ang ulo nito sa leeg. Inay! Inay, sino may gawa nito sa inyo? Nakarinig si Chester ng ungol sa may kusina nila. Dahan-dahan niyang binitiwan ng ina at nagtungo roon. Nakita niya ang kanyang ama na sugatan habang nakasandal sa pader ng kusina. Hawak din ito sa kanang kamay ang itak. Mabilis na lumapit rito si Chester habang patuloy sa pag-agos ng mga luha sa mata. Itay, sino may gawa nito? Alis na. Dakas na. Babalik siya. Umalis ka na. Hindi, tay. Dadaling ko kayo sa ospital. Hihingi ako ng tulong. Umiling-iling ang kanyang ama.
Maigpit ding hinawakan ng kanyang kamay. Umalis ka na. Pakiusap. Babalik siya. Uubusin na tayo. Hindi ko kayo pwedeng iwan, Tay. Hanapin mo ang ate mo. Siya ba ang gumawa nito sa inyo ni Inay? Umiling-iling naman ang kanyang ama. Bago pa muling makapagtanong si Chester, nakarinig sila ng tila may bumagsak sa kanilang bubungan. Alis na. Mahal kita, anak. Sige na. Kahit hirap dahil sa mga sugat sa katawan, nagawa pang tumayo ng kanyang ama at itinulak siya palabas ng pintuan. Hintayin niyo ako, Tay. Hihingi ako ng tulong. Sa nasisindak na diwa ni Chester, tumakbo siya habang sumisigaw ng tulong. Lalo pa niya binilisan ng takbo nang maramdaman na tila may humahabol sa kanya. Halos kapusin na siya ng paghinga nang marating ang bahay ng kaibigang si Peter. Sinalubong siya nito kasama ng ama at 2 kapatid na lalaki. Oh, ano nangyari sa iyo, pre? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo mga magulang ko. Kasama ang ama at 2 kapatid ni Peter, sumama na rin ang iba na may dalang sulo. Narinig kasi ng mga ito ang mga sigaw ng binata. Sinamahan nila pabalik si Chester sa kanilang tahanan. Tumambad sa kanila ang wala ng buhay ng mga magulang ni Chester. Tadtad ng mga sugat at hiwa. Wakwak din pareho ang tiyan at wala ng laman loob katulad ng mga unang nabiktima sa baryong yon. Naniniwalang iba na iisa lang ang salarin sa pagpatay sa mga magulang ng binata. Hinanap rin nila si Carmela, ngunit mas piniling maging tikom ang bibig ni Chester tungkol dito. Sa burol ng mga magulang ni Chester, lihim siyang kinausap ni Peter. Tingin ko, biktima ang mga magulang mo ng aswang. Usap-usapan na rin sa buong lugar natin na posibleng aswang nga ang may gawa ng mga pagpatay. Yan din ang tingin ko. Aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Sisiguraduhin ko na magbabayad siya ng mahal. Maraming gustong tumulong sa'yo kung sakali na gusto mong tugisin yung aswang na yun. Lumaki rin ang pabuya kung sino makakahuli sa aswang na yun eh. Pagkakataon na natin na makaganti sa halimaw na yun. Makakapera pa tayo kapag naunahan natin yung iba. Di ako interesado sa pera. Gusto ko lang mahuli ang may gawa nito sa mga magulang ko. Naintindihan kita. Siya nga pala. Nasa kaya ang ate mo? Nakaligtas kaya siya? Hindi ko alam. 2 araw lang ibinurol ang mga magulang ni Chester hanggang sa huling sandali ay hindi nagpakita ang kanyang kapatid. Lalo tuloy tumindi ang hinala ng binata na baka ito nga ang pumatay sa mga magulang. Simula nang mailibing ang mga magulang, pinili ni Chester na mapag-isa na lamang sa kanilang bahay. Hindi rin siya pumapayag sa alok ni Peter na samahan siya o di kaya'y dumuon muna siya sa kanilang bahay. Dahil sa pagod at kawalan ng tulog ng nagdaang araw, hindi namalayan ni Chester na makakaidlip siya sa sala. Pagmulat niya ng mga mata, nakatayo na ang kapatid niya sa may pinto. Bigla siyang napatayo at hinagilap ang itak ng kanilang ama. Huwag kang lalapit! Halimaw ka! Paano mo natin napatay ng mga magulang natin, ha? Ha? Hindi ako. Maniwala ka. Hindi ko yun magagawa sa mga magulang natin. Sinungaling! Walang ibang gagawa nun kundi ikaw lang. Hindi mo nga magawang magpakita sa burol ng mga magulang natin eh. Natakot kasi ako sa magiging reaksyon mo. Alam ko na ako ang iisipin mo na gumawa nun sa mga magulang natin. Kahit wala ako sa tabi mo, sa tabi ng mga magulang natin, lagi ako nakatanaw sa malayo. Nagluluksa sa pagkawala nila. Humakbang si Carmela palapit sa kanya, pero bigla ring iniumang ni Chester ang itak na hawak nito habang nanlilisik ang mga mata. Sinabi nang huwag kang lalapit eh. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Ikaw ang pumatay sa mga magulang natin. Paano mo natin nagawin yun sa kanila? Ang kainin sila. Huwag ka na magkaila pa. Ikaw lang kumakain ng karne sa lugar na ito eh. Wala lang iba. Hindi. Nandito si Rigor, ang asawa ko. Siya ang gumawa nun sa mga magulang natin. Ano ka mo? Paano siya mapupunta rito? Maniwala ka.
Sinundan niya ako dito para ibalik sa probinsya nila. Pero ayoko sumama sa kanya. Hindi ko naman alam na gagawin niya yun sa mga magulang natin eh. Kung alam ko lang, sumama na ako. Kahit narinig na niya ang katotohanan, hindi pa rin ibinaba ni Chester ang pagkakaumang ng itak rito. Mabuti pang umalis ka na rito, Chester. Ako na lang haharap kay Rigor. Ayokong gawin niya rin sa iyo ang ginawa niya sa mga magulang natin. Hindi nagsalita si Chester. Basta na lang siya nakatingin sa kapatid. Pakiwari niya, hapong-hapo siya sa mga natuklasan. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, binisita siya ni Peter. Alam niya, nagtago na naman ang kanyang kapatid para hindi ito makita ng kaibigan. Ano pre, okay ka ba rito? Oo naman, nalulungkot na ako dahil wala na yung mga magulang ko. Eh di doon ko na lang sa amin. Hindi tuloy ako makapagtulog sa pag-aalala sa iyo eh. Salamat na lang pero mas gusto ko dito. Eh ang ate mo, nagpakita na ba? Ha? Oo, pero madalas nasa bahay siya ng kaibigan eh. Ano ba nangyari sa kanya? Bakit wala siya sa burol at libing ng mga magulang mo? Saan ko na siguro sasabihin ang nangyari sa kanya? Huwag muna ngayon. O edi sige. Basta kapag kailangan mo ng makakausap pre nandito lang ako. Oo, sige. Salamat. Alam ko, meron ka ring pinagdaraanan eh. Kaya huwag mo na akong alalahanin pa. Hinahanap mo pa rin ba yung may gawa nito sa mga magulang mo? May palagay akong siya mismo ang pupunta rito. Kaya huwag ka na muna magpunta rito pre. Ayoko madamay ka. Di ba dapat tumingin na tayo ng tulong? Ayoko may iba pang madamay eh. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo kakayanin mag-isa yung aswang na yun. Baka mamaya ikaw pa ang mapahamak. Hindi kaya kilala mo kung sino yung aswang? Ba't mo naman nasabi yan? Wala naman, naisip ko lang. O baka gusto mong solohin yung pabuya. Pre, kahit kailan, hindi yan pumasok sa isip ko. Kaligtasan mo iniisip ko. Ayoko nang mawalan pang muli ng mahal sa buhay, no? Wala akong pakialam sa pabuya na yon. O sige pre, pasensya na kung pinagdudaan kita Hindi sumagot si Chester. Tumingin lang siya sa malayo. Para kasing may natanaw siyang piguran ng tao. Hindi niya tiyak kung ate niya nga yun. Noon lang din niya napansin na malapit ng dumilim. Pre, mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Talaga bang ayos ka lang dito? Oo naman. Baka sa ibang araw ako naman ang dadalaw sa'yo. Tinanaw pa ni Chester ang papalayong kaibigan. Saka lang yun pumasok sa bahay nang mawala na ito sa kanyang paningin. Naabutan niya ang kapatid sa may kusina. Ate, kanina ka pa ba dito? Oo, di naman ako lumabas dito hanggat nariyan ang bisita mo. Napatango-tango naman ang binata. Napasulya pa siya sa mga sariwang karne na nasa planggana. Mga karne yan ng hayop. Pasensya ka na, hindi ko talaga kayang hindi kumain ng hilaw na karne. Nangihina ako kapag walang laman ng tiyan ko. Para ako masisiraan ng bait. Sa isang iglap, napalitan ng habag ang galit na nararamdaman ng binata sa kapatid. Lumapit siya rito. Ate, sorry kung wala akong nagawa para tulungan ka. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ako dapat na nagsasabi niyan. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang natin. Titiyakin ko na magbabayad ang rigor na yun sa ginawa niya sa mga magulang natin. Hindi mo siya kakayanin. Ang balak ko, sumama na lang ulit sa kanya pabalik sa kanilang probinsya para lubayan niya na ang buhay mo. Hindi ka maaaring sumama sa kanya, te. Gusto mo bang tuluyan ng maging halimaw? Matagal na akong halimaw. Marami na akong napatay ng mga inosenteng tao.
patuloy akong papatay kung mananatili ako dito. Baka dumating ang araw na pati ikaw ay masaktan ko na rin. Ate, wala na nga si Lainay at Itay eh. Pati ba naman ikaw mawawala rin sa tabi ko? Ito na lang kasi naiisip kong paraan para maging normal ang buhay mo at hindi ka mapahamak. Ayoko ate. Huwag mo kong iwanan. Huwag kang umalis. Sinugod ng yakap ng binata ang kapatid. Umiyak naman ang umiyak si Carmela dahil hindi pa man sila nagkakalayo, dama na niya agad ang pangungulila sa kapatid. Nang mga sumunod na araw, nasanay na si Chester na nakikitang kumakain ng hilaw na karne ang kapatid. Hindi na nandidiri rito ang binata. Ate, bibili lang ako ng mga karne sa bayan ha. Hindi tayo pwedeng laging kukuha ng mga alaga ng mga taga rito eh. Baka maginala na sila. Sige, pasensya ka na sa abala ha. Okay lang te. Simula ngayon ako naman na mag-aalaga sa'yo. Alam ko, saan man sila tatay at nanay ngayon, masaya sila kahit papano. Naisip ko nga na umalis na lang tayo dito sa lugar na ito eh. Magpakalayo-layo na lang tayo. Kung ganun lang sana kadali na umalis eh. At isa pa, wala naman tayong ibang mapupuntahan. Wala naman tayong kilalang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa atin. Mabuti pa eh. Tumuli ka na sa pagpalengke para maaga ka rin makauwi. O sige te, ingat ka rito ah. Huwag ka nang lumabas kapag may dumating na tao. Matapos bilinan ang kapatid, lumakad na patungong palengke si Chester. Nang umuwi naman, nakasalubong niya si Peter. O pre, namalengke ka pala? Dami naman ng karne na binili mo ah. Oo. Pang isang linggong ulam na sana to eh. Ganun ba? Baka pwedeng makikain minsan sa inyo ah. Oo ba? Pumunta ka lang sa bahay. Sige, una na ako sa iyo ha. Tinanguan lang siya ni Peter. Bago niya talikuran ng kaibigan, nabasa pa niya ang mga mata nito na tila nagdududa sa kanya. Binilisan na lang niya ang paglalakad para makauwi kaagad. Naging balisa tuloy si Chester maghapon. Napansin naman yun ng kanyang kapatid. May problema ba? Para kasing naghinala na si Peter eh. Kilala kong kaibigan kong yun. Paano yan? Baka biglang pumunta ang kaibigan mo rito. Huwag ka mag-alala te, akong bahala. Habang naghahapunan sila, biglang dumating si Peter. Para silang binuhusan ng malamig na tubig na magkapatid. Hindi agad sila parehong nakahuma. Nandito na pala Ate Carmela mo eh. Akala ko nasa bahay ng kaibigan mo. Kanina lang ako umuwi dito sa amin. Bakit bigla ka napasugod? Gabi na. Hindi ka na kasi napunta sa bahay eh. Kaya ako na dumalaw dito sa inyo. Pasensya na pre ah. Marami lang kasi akong ginagawa. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. Ano ka ba? Wag na no. Ang lapit lang naman sa amin, hatid mo pa ako. Maabala ko pa yung pagkain nyo. Saka kararating ko lang, tinataboy mo na kagad ako. Ikaw talaga oh. Maaga rin kasi kaming magpapahinga eh. Basta, ihahatid na kita sa inyo. Kibit-balikat lang ang naging tugon ni Peter. Habang naglalakad sila, panayang tanong ni Peter tungkol sa kanyang ate. Nagkasakit siya kaya hindi nakarating sa burol at libing ng mga magulang namin. Yung pala yung nangyari. Nakakapagtaka lang kasi. Mabuti pa bilisan na lang natin. Imbis na magmadali, huminto pa si Peter sa paglalakad. Nakatingin din to sa isang direksyon. Di ba doon mo nakita yung aswang habang kinakain niya yung biktima niya? Ha? Oo. Bakit mo naman nabanggit pa? Wala, naalala ko lang. Halika na. Mabuti pa bilisan na natin. Alam mo naman na delikado ang panahon ngayon eh. Ba't pa minamadali mo ako? Hindi ka ba natatakot na baka biglang sumulpot yung aswang? Bakit pa parang sigurado ka na susulpot dito yung aswang?
Dahil ba kilala mo siya? Nagtagisan sila ng tingin na magkaibigan. Si Chester ang unang umiwas ng tingin. Tama ba ako? Malapit ba sa iyo yung aswang na yun kaya ayaw mong ipaalam kung sino siya? Hindi ko alam yung sinasabi mo, pre. Bago pa muling makabanat na sasabihin si Peter, tila biglang bumigat ang paligid. Inilibot ni Chester ang kanyang paningin. Kahit wala siyang nakikitang kakaiba, naaamoy naman niya ang presensya ng isang nilalang. Ang amoy nito ay katulad ng kanyang kapatid kapag nasa anyo ng pagiging aswang. Mas matindi nga lang ang amoy nito at mas masakit sa ilong. Naamoy mo ba yun, pre? Oh, nandito ang aswang. Sigurado ka nandito? Tumangulang si Chester. Unti-unti na ring umaw ng kaba sa kanyang dibdib. Batid niyang ganun din ang kaibigan. Ilang sandali lang, isang lalaki ang lumabas sa likod ng puno ng mangga. Una nilang napansin ang mapupula at nanlilisik nitong mga mata. Maskulado rin ang pangangatawan nito na puno ng balahibo. Nang iangat nito ang mga kamay ay napatitig sila sa mga kuko nito na may matutulis na kuko. Nang umangil ito na tila hayop, halos mawalan na ng kulay ang kanilang mga mukha. Napatitig sila sa bibig nito na may matatalim na ngipin. Nakalabas rin ang dalawang pangil nito. Sa kabila ng takot na nararamdaman, nagawa pang banggitin ni Chester ang pangalan nito. Ano? Kilala mo siya? Siya si Rigor, ang pumatay kina Inay at Titay. Nakakatakot. Umalis na tayo rito. Ako nangarap sa kanya. Mauna ka na. Baka bago pa ako makahingi ng tulong patay ka na. Umangil muli ang aswang na si Rigor bago dinaluhong ang isa sa kanila. Bitiwan mo siya, halimaw ka! Kumuha ng malaking sanga si Chester at makailang beses na hinambalos ito. Para siyang umahambalos ng puno sa tigas. Bitiwan mo sabi kaibigan ko Akong harapin mo! Sa akin kami atraso! Inihagis naman nito si Peter bago siya binalingan. Kinalmot siya nito sa may dibdib. Napaigik at napalhod na lang si Chester sa sakit. Hinawakan pa nito ang kanyang buhok at pilit siyang pinapatayo. Akmang dudukutin nito ang kanyang puso nang dumating si Carmela. Kinubabawan nito si Rigor. Nagpambuno ang dalawa. Sinamantala naman yun ni Chester para lapitan ang kaibigan na nawalan ng malay. Peter! Peter! Gising! Kailangan na natin makalayo rito! Gising! Tanging ungol lamang ang itinugon nito sa kanya. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito hanggang bumalik ang ulirat. Yung aswang, nasa na? Halika na, si Ate Carmela ko nang bahala sa kanya. Ha? Si ate mo? Nang sulyapan niya ang dalawa na nagpapambuno sa lupa, nun lang tuluyang nagising si Peter. Hindi makapaniwala ang binata na kayang sabayan ng babae ang lakas at bilis ng aswang na muntik nang pumatay sa kanila. Sigurado ka ba na iiwan natin ang kapatid mo dito? Kaya na ni ate yan. Ang importante makalis tayo dito at makahingi ng tulong. Tara na! Nagmadali na nga ang dalawa. Humingi sila ng tulong sa mga tao. Agad na inipon ng kanilang kapitan ng mga kalalakihan sa lugar na yon at pinuntahan nila ang lugar kung saan iniwan nila ang dalawa. Ang tanging naabutan nila doon ay si Rigor. Nang makita sila, biglang naganyong malaking itim na pusa ito at tumakbo papasok sa kakahuyan. Hinabol naman to ng mga kalalakihan na may dalang sulo at mga itak. Naiwan naman ang dalawang binata. Naisipang umuwi ni Chester sa kanilang bahay sa pag-aakalang naroon ang kapatid ngunit wala ito roon. Hinahanap mo ba yung kapatid mo? Oo, saan kaya siya nagpunta? Hindi kaya napahamak na siya? Lumarawan sa mukha ni Chester ang pag-aalala. Naghanap din siya sa paligid ng bahay ngunit wala talaga ang babae. Baka bumalik din yun sa ibang araw. Di ba kamo nawala din siya dati? Sana lang walang nangyaring masama sa kanya. Ang ate ko na lang ang natitira sa akin Umuwi na rin si Peter sa kanila pagkaraan ng ilang sandali.
Nabalitaan rin nila ng araw na yon na nakatakas ang aswang na si Rigor. Ginalugad na ng mga tao ang buong kakahuyan, ngunit hindi na nila natagpuan ang aswang. Si Chester naman ay patuloy pa rin sa paghihintay sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Ngunit lumipas na lang ang mga araw, linggo at buwan, hindi na to nagpakita pa sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang buhay pa ang kapatid. Marahil ayaw lang nitong mapahamak siya, kaya mas pinili na lang nitong lumayo sa kanya. Nanatili rin ang lihim ng kanyang kapatid na nahawaan ito ng pagkaaswang ng naging asawa niya. Wakas!